Naaawa nga lamang ba si Inday Sara sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulika Lopez? O baka naman siya ay nakukonsensya. Maaari din kayang takot lang siya na ilaglag ni Attorney Lopez na kumbaga ay kumanta ng nasa tono at iisiwalat sa publiko kung ano nga ba talaga ang ganap. Investigasyon in aid of legislation na ginagawa ngayon ng Quadcom, maging yung mga ginagawa investigasyon in aid of legislation doon sa Senado. Ano ang kabuluhan ng mga investigasyon na ito sa buhay nating 99.9% it's sa perang mga Pilipino? Meron nga ba? Hey, good morning. Upuan nyo lagi nakandang maglikod, Mr. Juror 6 to Kitkilatis Lagari po lamang. At syempre pa, sana'y ipaglaban natin, mga kaitsapwera, ang ating pong kapakanan, ang ating mga karapatan, at ang ating kinabukasan. Hindi lamang nating nasa kasalukuyang henerasyon, kundi hanggang sa susunod pang mga salin laing kayo manggi till His kingdom come. No? Kung hindi tayo kikibok ng mga matitino, patuloy tayong yuyurak-yurakan ng iilang kultong kawatan na nagbabalat kayo mga politicians sa buong pamahalaan. And so, ito po ngayon ang flavor of the month. Itong investigasyon sinasagawa dyan sa Quadcom patungkol po sa confidential fund na napunta sa Office of the Vice President at sa DepEd, Office of DepEd Secretary na pare-parehong si Inday Sara Duterte. Nanggagalaiti si Inday Sara. Pinagmumura si Speaker Martin Romualdez. Pinagmumura. Galit na galit, nanggagalaiti. So, alam mo na, balita ko, may nilabas na expose, si Tulfo. Ang sabi, abay, mag-shota pala yung dalawa. Mag-shota, pambirang pati sa mga. And so, itong mga confidential and intelligence fund, ang purpose po nito ay para alagaan ng ating national security. No ha? Seguridad pambansa. So, ang pondong ito ay pambayad doon sa mga intel informations. No ha? Siyempre sa mga informants. At siyempre, poprotektahan mo din yung mga informants. Informante mo kasi walang buhay pag sila ay nadali, paano pa dadalo yung mga informasyon na manggagaling sa kanila. Lalo na ko yung mga kung tawagin nila ay A1 informants. Hindi A1. So, yung iba kailangan magpalit pagkatapos ng trabaho. Magpalit ng identity, pati mukha lang nila pinaririto kayo para iwas restback, minsan. Kailangan mo rin gastusan yung paglipat nila sa ibang mga lugar, residency nila, and then, bigyan mo rin ng trabaho. So, lahat yan, doon manggagaling pondo sa intelligence fund, At syempre, gumagawa din yan mga sting operations
naniniktik sila. Bibili ng mga gadgets, mga equipments na pagka yung iniispiyahan nila yung nasa loob ng building, itututok mo rin yung microphone doon ng gadget mo, abay, nasasagap yung kanilang mga usapan. So, mga high-tech na equipment, ano po. So, din kung kumuha ng panggasto sa intelligence fund. No, ha? At syempre, yung mga safe houses. Yung pagkain po nila, kailangan gastos ninyo ng gobyerno. So, doon din magagaling yun sa intel funds, ano, and confidential funds, ano. Now, paano naman ang mga best practices, no, ha? Dito sa auditing procedure. So lahat dapat may resibo. Kwentas klaras lahat, ano ha. At pati yung pangalan ng informants kung ano yung informasyon, kasama din po yan sa isusumiti. Pero pagka inilabas yung report din sa public, abay deducted. Hindi mo po pwede ilagay dyan kung sino yung informant mo, kung ano yung mga informasyon na ibinigay niya, abay, hindi po pwede. Yung pang-public consumption. No? Kailan naka-imbak yan sa isang lugar na may kopya, halimbawa yung Kongreso, may kopya din siyempre yung COA kasi sila imbestiga eh. At yung mga ahensya na may hawak ng intel funds na yon, may kopya din sila. No? Para pwede ka ikumpara ang mga nota pagdating ng pangangailangan. No po? Yun nga lang, siyempre, hindi mo pwedeng ilagay sa kompromiso ang buhay ng iyong mga informants at kung ano yung informasyon, kung saan nang gagaling. Ang importante doon, may mihura. Tawagin sa amin sa Ilonggo, mihura. Ibig sabihin noon, may resulta na maganda at nakikita, no? Quantifiable, kumbaga yung resulta ng o produkto ng kanilang mga intel operations. Diba nagbunga ng matamis na mangga. So yan po ang dapat na intel confidential intel funds, no? Na best practices sa auditing. No? Para pera ng taong bayan, abay, huwag naman mapunta lang sa bulsa ng mga kawatan sa pamahalaan. Ano po? My goodness. So yun ang dapat na isabatas nila. Okay? Kung paano ang auditing procedure na gagawin sa mga intelligence funds. At saka kunin na intelligence funds sa mga iba't ibang ahensya na wala namang kinalalaman sa pangangalap ng intel funds, ng intel information. Yeah. Pambihira naman. So, ang isa umanong bunga ng pag-iimbista ng Quadcom, ito pong Kian Bill. Kian, ha? Sino ba ito? Sino ba ito si Kian? Ito po ay si Kian de los Santos, isang 17 anyos na nadamay lang sa war on drugs sa Gonggong. Namatay po ito noong 2017. So para po maprotektahan daw, abay, ito pong Kian Bill sa inihain sa Kongreso. 6 humane approach to drug war in memory of Kian de los Santos. Pambihira ito mga ito. May silbi ba ito? Wala eh. Diba, wala silbi po ito. Sapagkat kapag meron pa uling naging ungas na Pangulo, at sabihin niya, doble na yan natin yung war on drugs. Pati yung reward, doblado sa mga pulis. Yung protection nila naroon. O protect, sabi ko, huwag kayong mag-alala, mga pulis ko, sapagkat kapag kayo ay, kumbaga, nalagay sa balag ng alanganin sa husgado, dahil sa pinagagawa ko sa inyo, sagot ko kayo. No ha? Ang sweldo nyo pagka hindi na kayo sinusweldoan, kung bahala. Marami siya pagdudukutan ng pondo bilyon-bilyon taon-taon yung kanyang pan kulang-kulang diba, 4.5 billion pesos ang kanyang intel funds. May confidential funds pa yan, no ha?
At mayroon pa presidential social fund pa yan. O saan-saan nang gagaling. So ang dami talagang kwarta may bubulsa ng isang Pangulo. Right? At kapag kayo tinanggal sa trabaho, yan, pardon. Yung kaso nyo, pardon. Reinstatement. Ayan, pirmado ko na. Lagay yung pangalan mo riyan. Pangalan mo na lang, kulang riyan. Pangalan ng pulis ng gas. Sumusunod sa kanya. Then, kung ikaw isa rin to, pag reinstate siya isang buwan lang, general ka na. Ayan ang kanyang mga panggugoy at pang-uto. Asan ngayon? Ang daming pulis na nabudol-budol. Sila lang ang nalintikan. Si Digong, hindi, pakuya-kuya-kuya pa rin sa kapungan. Kasi sinabi ko na noon hindi po pwede panghawakan ni Digong yung mga pangako niya na yan. Sapagkat di naman siya magtatagal sa pwesto paano pag hindi siya Pangulo? Ano gagawin niya? Paano niya po protektahan? Yung mga pulis na akusado? Hindi, nada. Nauto itong mga pulis. Pero hindi lang sa nauto, kundi naghangad din kasi sila Bukod sa naghangad sila, pwede silang bertahan Diba? Pwede sila sibakin sa pwesto. I-assign sa kubeta. O dyan muna kayo, magpakuya-kuya kayo riyan. Bilangin nyo kung ilang pulis, ilang tao ang umihi. Ayan ang trabaho nyo. Pwede gawin yan. Meron pa. Yung umarap sa Quadcom, 2 pulis yun. Yung isa ay taga Quezon City. Galas yata, hindi ako nagkakamali. Isa naman taga probinsya. Tinaniman. Hindi po yung biktima ng war on drugs. Well, pwede. Pero ibig sabihin, hindi sila, ang kaso nila, hindi dahil sa pumatay sila ng mga adiktos. Hindi. Ang kaso nila, tinaniman sila ng hepe nila. So malamang, tinaniman ng droga at baril. So malamang galit ang hepe nila sa kanila. Bakit? Malamang ayaw nilang sumunod doon sa war on drugs. Ayaw nilang pumatay. Kaya yun ang ginawa sa kanila. So, paano mo sila poprotektahan? Yung mga kabataan, balikan na natin yun. Kasi sinabi ko na kanina, kahit na may Kian bills, pag may panibago na ng ungas na Pangulo na upo din sa pwesto, pinag-utos siya naman ng kill. Dahil gusto niya sumikat, gusto niya katakutan siya ng lahat, abay, ano magagawa ng pulis? Pag hindi siya sumunod, pwede siya tanggalin. Pwede siya, sabi ko nga, doon i-assign sa kubeta Diba? Pag minalas-malas pa, katulad nung pulis na nagtumistigo, tinaniman ng droga at baril. Baril ba tinanim? Well, anyway, nagplanting of evidence. So, yun ba mapapanagot mo? Saan? Yung kanyang opisyal, mapapanagot mo ba yun sa IAS? Protektado nga ng chief of staff Hindi pala chief of staff, Commander-in-chief Gagalaw ba yung IAS pag sinabi niya, wag mong kasuhan yung bata ko yung hepe na yan. Sumusunod lang sa utos ko yan. Pag kinasuhan nyo ng taga-IAS, abay, tanggal sa pwesto yung IAS. Remedyo ba o solusyon ba na bigyan ng pondo sariling pondo ang IAS? Hindi rin Bakit kamo? Kahit binigyan mo ng pondo yan, yung pondo niya, kung ayaw i-release ng DBM, dahil inutos ng Pangulo, huwag mong bigyan ng pondo yan. O kaya, bigyan mo na piso. O kinabukasan, 2 piso, bigyan mo na naman. Kinabukasan, gawin mo na 5 piso. Diba? Pwede ba gawin ng Pangulo yun? Yes! Pwede gawin ng Pangulo yun. At kung sakasakaling halimbawa, lagayin sila ng kaso laban doon sa mga pulis na ungas na bata ng Pangulo, tauhan ng Pangulo, tirador ng Pangulo, pwede ba palusutin yun? Sa Ombudsman, nakontrolado din ng Pangulo? Sa DOJ, nakontrolado din ng Pangulo? Hindi ba hindi? So naglulukuhan lang tayo rito Pati yung legal aid sa mga pulis. Ano magagawa ng legal aid na yon kahit may pondo? Ibubulsa lang nila yon, ng ungas na Pangulo.
Hindi nila ipatutulong yun. Ibibigay doon sa mga istasyon ng pulis para i-depensa yung mga pulis na gusto nilang mawala sa pwesto, na istorbo o balakid sa gusto nilang ipagagawa sa mga ungas na pulis. Wala! Pambirang pati. So, eto kung meron mang magagawa ang Kongreso, ayusin, amendahan ng Bill of Rights. Okay? Bigyan ng kahulugan na pandemokrasya ang due process of law, which is presentment or indictment from a grand jury. And public, speedy, and impartial trial in a jury of we the sovereign Filipino people. So, amendahan ang Bill of Rights. Amendment sa Bill of Rights ang kailangan dito. Kunin ang batas sa kamay nagkulto kawatang mga nagbabalat kayong politician sa buong pamahalaan. Nasa kanila sila may hawak ng batas ngayon. Diba? Ibigay sa mga mamamayan where it belongs. Diba? Bilang mga juror, mga grand juror at trial juror sa jury justice system. Sapagkat yan pa lang po ang mekanismo na tried, tested, and proven na for centuries. 1215 pa lang, England. At tayo man din sa Pilipinas, bago tayo sinakop ng mga Kastila, trial by jury of the Council of Elders. Na po, ang uso. Pinalitan na ng hukumang trial by palakasan ito ng Kastila. At nung nawala na yung mga Amerikano, imbis na trial by jury ilagay doon sa 1935 Constitution, pinanatili yung hukuman trial by palakasan na pamana ng Kastila. Kasi nakita ng mga ungas na politiko noon, na pwede sila magnakaw nang kahit huwag sila magdeklarang martial law o maghari-harian. Pwede sila pala maghari-harian gamit ang hukuman trial by palakasan na kontrolado nila. Hindi sila mapapanagot. Nakaw dito, nakaw doon. Hindi sila mapapanagot. Dahil kontrolado nga na yung hukuman trial by palakasan. Iyan ang ugat ng samut-saring mga cancel sa ating lipunan. At iyan, kaya ako ayaw palusutin na pilit hinaharang ako ng COMELEC dahil sa advokasya ko na yan. Pati ang komisyon, mga nangungumisyon tuwing eleksyon dyan sa COMELEC, kulong yan. Mabilis pa sa alas 4, mabubuko ang pangungutong nila sa mga kumakandidato, at mabilis pa sa alas 4 sila makakalaboso kung hukuman trial by jury na uso sa bayan. At ito po hindi laban ni Mr. Juror Dr. Sixto Kikilatis Lagari po lamang. Laban po ito ng 99.9% masang Itzacuera. Ito ang solusyon. Solusyon ito ng paghihirap natin habang itong mga kulto-kawatang nagbabalat kayong politicians ay nanggigitata sa nakaw na kayamanan. Ito ang solusyon para matigil na ang mga political dynasty. Pag mabilis pa sa alas 4 o ka ng mga membro ay mabubukot makakalaboso, sino pa? Mamamatay ng kusa lahat ng political dynasty. Pati na yung pambansang political dynasty ng kulto-kawatan na nagsasabuatan sa buong pamahalaan. Kusang mamamatay po yan. Yung ating mga OFW, katulad ni Veloso, hindi na kailangan ilagay ang kanyang buhay sa balag ng alanganin. Salamat na lang sa Diyos at siyempre sa gobyerno din ng Indonesia na hindi karakaraka pinatupad yung parusang kamatayan sa kanya. Hindi. Wala na siyang kapag-apagasang makuwi. Salamat din at medyo magandang relasyon ng ating gobyerno ngayon ni PBBM sa Indonesia. At pinapayagan nila na maiuwi rito, dito na lang siya paparusa, dito siya
pagpapatuloy ang kanyang sentensya at maaari pa siyang bigyan ng ah, pardon. Siyempre, kasama naman yan sa prerogative ng presidente, lalo siya umamin na yung kanyang recruiter na kumari niya din pala. Hey, recruiter! Sama mo. So, mga kagalang-galang na senador at mga kinatawan, itong hindi hinihingi kong mungkahi, diba? Amendahan nyo ang Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1 and 2. Paragraph 1, indictment, representing an indictment from grand jury, and paragraph 2 ay public, speedy, and impartial trial in a jury of we, the sovereign Filipino people, randomly selected. 18 anyos, pataas marunong bumasa at sumulat. Sabi niya po, gusto mo pasalamat nga pala. Dito po sa mga membro at pamunuan ng pamamarisan. No? Ito ay Pasig, Mandaluyong, Marikina, nito San Mateo, Rizal, no ha? Sa kanila pong pag-interview sa inyong lingkod patungkol dito sa ating advokasya. Maraming salamat sa kanilang Pangulo si Neil no ha? At si Nep yung head na kanilang media forum. Alcover pala si Neil Sinep, di ko nakuha pinyedo eh. At syempre pa sa pakipag-ugnayan, pakipagtulungan ng isa din nilang opisyal din, ito pong ating partner sa DILD na Purcom Press Club pa noong araw pa, no, ha? Na si Perfecto Rimondo Jr. Ha? Si June Perfect, no? Na siya na rin pag-ugnayan sa inyong lingkod para may arrange yung pong ating Sara bla 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 ang imbitasyon, no, ang ating guesting sa kanilang media forum. Pamamarisan Rizal Press Corps. Maraming salamat. At yung tanong no, isang tanong ni Neil, no, sa akin. Sabi niya po, pwede ba i-considera mo? Ang tumakbo muna sa mababang posisyon, katulad na limbawa ng party list, katulad na limbawa ng pagiging kongresista, no? Bago ko umakyat sa Senado. Sabi ko po, pwede din naman yan. No? Kanya lang, pag ikaw ay naging kongresista o party list, higit 300 po kayo rin eh. So, nag-iisa ka lang, no? Medyo malulunod ang boses mo riyan. Hindi kumukha sa Senado, na mas mataas na yung entablado, kukunti lang kayo. No? At ako naman, kaya ako nangangahas, kahit na hindi ako masyado pang kilala, no? Sa buong bansa, in fact, di naman ako sikat, no, ha? Sapagkat meron naman akong inihahain na solusyon sa korupsyon, na salbasyon ng ating nasyon. Lalo na ng 99.9% sa pera ng mga Pilipino. So yun naman po ang aking pinahawakan at sa sandali na makumbinsi ko itong mga Pilipino, itong mga kapwa ko sa pera, ay sila na mismo ang aking makinarya politika. Sila na ang bubulong-bulong dun sa kanilang mga kakilala, at gagawin nila yon sapagkat lahat ay makikinabang rito eh. Diba? So yun naman po ang aking katwiran, at sabi pa nga ni Neil, pasok din naman sa sentido komon yung kanyang mga kaisipan, sabi niya, halimbawa, itong si Perfect, taga Mandaluyong, paano kanya maibuboto kung hindi ka naman isasama, idideklara ka. So, doon sa sentido komon, paano ka nga naman maibuboto ni Perfect John ng iba pa na sumusuporta sa iyong advokasya kung hindi ka naman pasok sa line-up
no, ng mga pinapayagan tumakbong senador, pinapayagan, no, para baga may karapatan tong ang mga kumurikotong na salain kung sino lang ang pwedeng kumandidato, ba? Like pa nila ang, alam niyo, inarningan yan ng Korte Suprema, ha? Sabi ng Korte Suprema, wala kayong karapatan, eh. Napsagkaan o harangin o i-declare nuisance sa kumakandidatong pasok naman sa ating Republican system of government. Unang-una, siya ba ay 35 anyos? Pataas. Siya ba ay natural-born Filipino citizen? Siya ba ay marunong bumasa at sumulat? Siya ba ay rehistradong botante? Siya ba ay nakatira sa bansa sa loob ng at least 2 taon bago sumapit ang halalan? Wala kanya kayo, Comelec, karapatan. Nasagka kumandidato yan. Ang pwede lang magdeklara sa kanilang nuisance o panggulo ay yung mga botante. Diba? Pag nakita naman yan ng mga botante na ito, panggulo lang ito sa gobyerno, di siyempre hindi nila iboboto. Di po ba? Sa ginagawa ng Comelec, lalo ng Tagal Law Department nila rin at yung ilang mga komisyonista, ulat sila, no? Abay, tinatawaran nila ang kakayahan ng mga botanteng Pilipino na husgahan ang mga kumakandidato kung sino sa kanila ang panggulo lang sa gobyerno. Pinangungunahan nila. Insulto po yan. Iniinsulto ng mga taga-Comelec ang intelihente ng botanteng Pilipino. Yan nakakalungkot sa bayan ito eh. Hindi po ba? So, balikan po natin ito sa isang episode para liwanag natin ng gusto yan kung paano pang-ungas ang kaubasan ng ginagawa dyan sa Comelec. And then, balikan natin, ito yung mungkahi ko sa mga kinatawan at sa mga senador. Amenda ng Bill of Rights at bigyan ng demokratikong kahulugan ang due process of law. Diba? Number 1, presentment or indictment by a grand jury bago sampahan ng kaso ang sinuman. Proteksyon yan ng mga mamayan. Laban sa mga tarantado, mga abusado at kawatan sa gobyerno. Hindi na sila ngayon na magdidikta, hindi na yung prosecutor, kundi mga mamayan. The sovereign Filipino people, because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, yung ginagawa ngayon, na yung mga kasabwat na kawatan, hindi sinasampa ng kaso, wala na yan pag jury justice system. Kasi mga mamayan ang magsasampa ng kaso eh. Yung grand jury. At yung mga mamayan, lahat tayo may patriotikong obligasyon na ipaalam sa grand jury kung ano yung mga anomalyang nangyayari sa iba't ibang opisina. Office of the Vice President man yan. Alam niyo yung nangyayari sa Office of the Vice President? Tingin ko sinadya yun eh. Merong isang patriotiko doon sa kanyang opisina na alam niya na katiwalian itong ginagawa nilang mga resibo or mga acknowledgement receipt, blah, blah, blah. Kaya sinadyang maliin yun eh. Isang pangalan ng tao, sino ba yung Pukoy Villamin, o magkaiba pirma. Ako lagay ko sinadya yun, ha? O, posible din na medyo sa dami ng ginagawa nila, nakaligtaan lang, no, ha? Pero may posibilidad din na sinadya para mabuking si Sara Duterte. Ay lalo na, magkano lang yung kanyang binibigay doon sa kanyang mga tauhan, katulad nung sa back hope. Ano ba ibig sabihin? No? Yun, sa mga bidding process nila. Magkano lang binibigay niya buwan-buwan? 50 mil. Samantalang milyon-milyon, bilyon pa nga eh. No? Ang kanyang nakulukulimbat, malamang ha. Malaki posibilidad na talaga nakulimbat yun eh. Pagkatapos bibigyan mo lang yung mga tauhan mo ng, diba? Barya-barya, ano ba naman? Siya, pambira. So, mabalik tayo dun sa aking mungkahi ha. Pagkatapos, siyempre yung trial jury. Diba? Uundat tayo pare-pareho.
Gulat tayo pare-pareho, mga kanay ko sa 99.9% itsapuerang Pilipino. Pero para mangyari ito, ay kailangan sama-sama tayo sa diwa ng bayanihan. Di ba? Ako, ang pwede ko lang ipangako, hindi ko bibitawan ng advokasya na ito till kingdom come. Hanggang sa huli kong hininga. At ito dekada na ito pinaglalaban ko ito Di ba? Nag-umpisa pa ito prior to, 2010 pa lang nag-uumpisa na ito 2024 na ngayon, may gitna isang dekada ang magkikipaglaban ko rito. Yan lang ang pwede ko ipangako. Kahit na ako na lang mag-isa, titindigan ko ang advokasya na kapakipakinabang sa halos lahat, kung hindi man lahat ng Pilipino. Baga hindi pwede lahat sapagkat tayo 99.9% masang itsapuera. Sa kabilang panig naman, mayroong ilang mga kulto kawatan na nag-aari-arian. 0.1 o 0.0011% lang maliit lang masyado sila. So sila hindi makikinabang, mababawasan yung kanilang pakinabang. Makikinabang pa rin sila, Pero pantay-pantay na lang. Ang pakinabang, hindi na sila po pwedeng manggigitata sa nakaw na kayamanan na bang tayo na lubang mas nakakarami ay kakawag-kawag sa komunidad ng kahirapan. Hindi na gano'n. So, para may panalo ang laban na ito, sama-sama tayo. Kadiwa ng bayan yan. Pwede ba yun? So hanggang sa muling episode, ako pa rin po ang inyo. Lagi nakahanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Six, Cook, Kitkilatis, Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Aba, nauna pa yun kaysa, dapat lang, juror tayo. Ulitin na lang natin ang para sa Panginoon. Mahingi tayo ng gabay at patnubay. May God bless us all. May God bless you.